understanding natin, baka na tayo, 'di ba? Nag-quit na tayo. And guilty ako diyan. Guilty ako talaga diyan. So may mga guilty ba dito? Ayan. So kung tayo is magne-network marketing talaga, expect natin na hindi siya mahirap pero ang simple lang. Bakit simple lang? Eh wala ka namang gagawin kundi mag-invite ng mag-invite at mag-ano magtawag dito, share ka lang na mag-share sa mga tao na kakilala mo or even hindi kakilala. Lalong-lalo na yung company natin ngayon, grabe na talaga as in. Alam mo ba, kapag kami may makakausap like si Echo na experience niya no, kausapin niya yung dati niyang kakilala, malalaman niya, ay member na din yung kakilala ko niyan. Member na din yung pinsan ko. So, ang hirap magpaiwan. Kahit pa sabihin mo na ang dami ng member ng I Am Worldwide, dapat hindi natin inaalis yung abundance mindset. Ibig sabihin ng abundance mindset, maraming tao yung darating, maraming nag-15 years old which is sa IAM, ang daming mga kabataan. Yung kahapon yung nagtap sa blast, dalawang magkapatid na teenager, mas bata pa yung anak ko. O, 'di ba? So ibig sabihin, every day may tumatanda. Baga may nakaka-realize na ay pwede kong gawin sa I Am Worldwide katulad nung nakikita ko. So, hindi natin pwedeng alisin sa mind natin na kahit marami ng members, kahit marami ng nagbebenta ng barley, is may makukuha at may makukuha pa rin tayo. Yun ay sa time na ibibigay sa atin ni Lord. Yung perfect timing kumbaga. Ibibigay kasi ni Lord talaga yung tamang tao para sa atin. Ayan, very simple. Okay? And then, it must be duplicable. Kumbaga, hindi na natin kailangan na mag-reinvent ng wheel. Kapag nag-reinvent pa kasi tayo ng wheel, mas magiging complicated pa siya. Eh, ang sistema natin, naka-ready na. Ready to made na yung system natin. So, ibig sabihin, susundan mo na lang. Eh, lalo dito sa ating team. Ayan, alam mo, isa sa pinakamalaking team po ang I Ambassador na napakagaling po. Baga, lahat pwedeng ilatag. Kaya it's very important sa ating mga mentors dito na makipag-connect kayo. Kami ni Mentor Aiza, wala kaming okay lang sa amin na dumiretso kayo, for example, kay Ma'am Shi, 'di ba? Kay Papshi, kasi kilala na kayo eh. Kaya nga ang goal namin talagang kapag may pumapasok sa team ko na willing talagang gawin yung business, alam mo yung number one ko talagang yung first step ko na ginagawa is ipakilala ko talaga dun sa mag-asawa. Kasi sila yung nag-guide din sa akin eh dahil wala ang mentor ko physically, gina-guide ako pero gina-guide niya ako hindi physically, pero iba kasi yung alam mo yun nakakasama mo talaga, no? Kaya ako ginawa ko dahil may basbas naman ni Mentor Aiza, edi talagang dumikit ako sa kanila. Yan si Mentor Joy, Mentor Gigi, yan sila ay nakilala na si Ma'am Shi. So i-maximize niyo yun. Pwede kayong mag-reach out sa kanila directly kung gusto niyo magpa-guide. Ayan, si Ichad, napaano ko na yan, napakilala ko na yan. So, ganun yun. Baga, ituturo na nila sa atin, baga dinuduplicate tayo ng mag-asawa. Yung sistema na yan, naka-ready na yan, tayo na lang yung kulang. Alam mo, swerte nga natin, no, lalong-lalo na kung ano tayo, marunong tayo sa e-commerce, ganyan, sa online marketing. Ang laki ng potential natin. Alam nyo ba, yung mga team, ibang team, talagang ano sila, kapag may training ang Silvas, lalo na si Papshi, when it comes to online marketing talaga, napupuno yung IBC, puro mga kasab team ang daming pumupunta kasi inaay talaga nila yung si Mentor Kids when it comes to yung online marketing. So alam mo yun, isa sa mga potential na pwedeng sa atin maipasa. Ayun. So duplicable na ang ating sistema, no? Ayan. Ang sabi dito, advance and grow but never forget the basic. Ayun. So yung nabanggit ko nga kanina na may online marketing tayo, pwede tayo mag-aral ng e-commerce. Ayan ako sobrang talaga. Alam mo, may mga pinasukan akong sino ba nga dito mga nag-enroll sa class na mga online class? Facebook ads. Ayan, nung pumasok ako dito, sabi ko, ano yung Facebook ads?
So, ang ginawa ko, naghanap talaga ako ng mga tutorial. May nakita ako, ang nagkataon, si Mentor Mabel, Men's Eyes, kung kilala mo siya, si Mentor Mabel ng team, yun yung sakto na anuhan ko, na pag-inquiran ko. Alam mo, on the spot, nagbayad ako. Kasi ano lang siya automated talaga siya. Ang tawag doon is automated network marketing. Um, Talagang pagpasok ko dun sa link niya, wala akong ginawa, kundi nagbayad talaga ako. 5,000 pesos. Naka-promo pa daw yun, ha? Wow, 5,000. Talagang ano yun, kasi ako, kung saan ko nakikita yung sarili ko na makakabenta ako o kaya makakapagpapiin ako, dun ako. Pero ang challenge ko kasi talaga, ano ako, matanda na kasi tayo, no? So ang hirap kong yung hindi nagsisink in unless ituturo mo sa akin talaga ng one-on-one at paulit-ulit. Ganun ko siya nakukuha. Paulit-ulit. So ang ginawa ko, nag-aral ako ng basic Facebook ads and doon talaga ako nag-start makakuha ng mga pay-ins. Ayan. Advance and grow but never forget the basic. Isa pa, nung time na lumabas yung TikTok, nakita nyo naman, di ba? Pinasok din natin yung pag-TikTok live, ganyan. Pero may mga may mga hindi pa tayo nagawa like yung tawag dito, yung magbabayad ka sa TikTok para yung mga videos mo mag-viral. So, hirap talaga ako sa content pa nga lang, hirap na ako. Doon pa kaya sa pag-edit ng videos. Pero I tried naman. And then, kapag nakikita ko yung data, pag may pumapasok na order na hindi galing sa live, tinitingnan ko, galing siya sa video. So, kailangan nyo na din siyang gawin, ha? Kailangan nating mag-advance, kailangan nating mag-adapt sa technology din sa mga nangyayari ngayon, no? Kailangan natin mag-adapt. But never forget the basic. So, ibig sabihin, ano ba yung basic natin? Yung I am 5. Yung organic pa din, hindi natin kailangang kalimutan. Parang sa basketball, lagi kong ina-explain, no? Pag sa basketball, di ba, pwede kang mag-free throw, pwede kang mag-dunk, pero before makashoot, is magdi-dribble ka muna, 'di ba? So parang sa business natin, bago tayo maging successful, ano muna tayo? May pagdadaanan muna tayo. So kailangan nating aralin din talaga yung I am 5. Kailangan pa din natin mag-prospecting ng organic. Diba? Gawin pa rin natin yung organic. Alam niyo mga mens ngayon, sa napapansin ko, ang TikTok ko, ilang linggo na akong hindi nagti-TikTok. I mean, hindi naman yung stop talaga. Mga 2 weeks na ako na ang pagti-TikTok live ko, siguro nabilang ko 5 beses lang. Tapos 1 hour lang ang maximum. Kasi alam niyo kung bakit, napapansin ko talaga nauubos yung viewers. Hindi ko alam kung anong problema, pero based dun din sa mga napapanood ko din, like sina Mentor Lizelle, na napakagagaling din mag-TikTok, ang viewers din nila talaga 3, 2, ganyan, ganyan. So parang sabi ko, eto na yata yung time, like sabi ko nga kay Eko, ito na yata yung time na kailangan na din natin gawin yung traditional na nagpo-prospecting ka sa labas. Kasi or iniisip ko na ibabalik ko ba, turn on ko ba yung Facebook ads ko? Kasi nung isang araw, kahapon pala may nag-inquire sa akin galing sa Facebook page. Hindi ko siya pinapakialaman. Ang last ko na post is last month pa. Pero nakakuha ako ng isang sales. Ayun. So ibig sabihin, may mga may mga basic tayo na nakakalimutan. So kailangan nating gawin din 'yan, no? Ayan. And disclaimer lang sabi dito, no, etong topic na to kasi medyo matatamaan tayo, no. Kahit naman yung mga viewers natin, ay yung mga participants natin dito is mga mga matitibay na din yung loob. Ayan. Pero disclaimer din po natin dito is kapag po tayo ay pinapagalitan kasi, no, pag pinapagalitan daw tayo ng mga mentors natin, pinagsasabihan, ayan, dapat daw hindi tayo balat sibuyas. Ayun, hindi tayo balat sibuyas, tapos tawag dito, sumusunod din tayo, na baga hindi tayo masasaktan. Sundin lang natin yung sinasabi nila dahil yun naman daw sinasabi nila talaga is para sa kapakanan daw po talaga natin yan, which is true naman. Ayan, yung disclaimer natin, ha. Ang topic kasi natin dito medyo may patama din, no? May patama din kasi eto nga, no, don't take it personally. Ayan, nakaturo kanino? Sa
sa inyo, sa akin. Di ba, nakaturo sa atin, lahat nakaturo sa atin. Ayan, so, ito is, ang topic natin dito is, para sa atin talaga yan, no? Ayan, ang sabi daw dito, para daw ikaw ay maging successful kay kailangan po ikaw ay mabait. Ako wala pa akong nakikitang wala pa akong nami-meet na mga mentors talaga na hindi mabait. Ayan. Kailangan mong magpakabait dito kasi kapag hindi ka mabait dito, hindi ka susundin ng mga downlines mo in the future. Ayan. Kailangan mabait and then of course, dapat obey and listen. Nakikinig daw po tayo sa ating mga top mentors. Ayan. Meron kahapon may nag-share, sabi niya, pinagre-resign na daw siya nung kanyang dati pa ng kanyang upline dati pa. Yes mentor daw siya ng yes mentor. Pero hindi naman daw talaga siya nag-resign. Parang guilty ako, di ba? Guilty ako. Ayun. So, ang nangyari, call center siya teleperformance ba yon? Ayun, call center siya. After daw niya after siya masabihan ng kanyang mentor na mag-resign ka na, ganyan, para ma-focus mo na. Ang liit lang naman din ng sahod kasi, di ba, sa teleperformance, maliit lang yan. And, sabi ng mentor niya, kayang-kaya mo yung gawin sa I Am Worldwide ka. Kaya mong kaya mong bawiin. Ngayon, nag-yes mentor siya, pero hindi naman daw niya talaga ginawa. Alam mo ang ginawa sa kanya ni Lord? Yung account daw nila nag-close. So, nung nag-close yung account niya, wala siyang choice. So, ibig sabihin, gumawa ng way daw talaga si Lord para siya ay makapag full time. Nag-close yung account nila. So, ganun po kasi sa call center, no? Kung meron po dito, ewan ko kami lang yata ni Echo na experience sa call center. So, ganun yon. Kapag nawalan ka ng client, wala kang trabaho. Pwede kang i-keep ng company, pero floating ka. Baga, maghihintay ka, employed ka, pero wala kang sahod. Kasi wala kang client eh. So, hintayin pa nila na magka-client ka. So, ang ganda din ng purpose ni God sa kanya dahil talaga wala siyang choice kundi gawin ng full-time yung I am. So, ayan, ako, lagi din ako sinasabihan na mentor Fritz and mentor Cory na mag-full-time ka na. Okay, mag-full-time ka na. Baga, ako nandun talaga ako sa point na gusto ko mag-full-time. Ayan. Pero sabi ko, hanggat natutulog pa ako ng 6 hours a day, ibig sabihin, kaya ko pa. Kaya ko pa, natutulog pa ako ng 6 hours. So, ibig sabihin, may extra hours pa talaga ako na gawin. And dadating tayo dyan. No? Ayan, yun yung isa sa mga ginagol natin. Yes, mentor attitude. Ayan, so yes, mentor. May isa ako example, no? Nung ako, tawag dito, train ako, pinag-speaker ako ni Mentor Jessa nung sa webinar sa Warriors. Alam mo, nag-chat siya sa akin ngayon, kinabukasan na pala yung Wednesday kasi yon. Kinabukasan niya ako gustong mag-speaker. So, sabi ko sa kanya, parang pag nag-no ako, ibig sabihin, bad habit yon. Pwede kong maipasa yan sa mga downlines ko. Na kapag nag-no ako, pwedeng mag-no din yung downline ko na kahit pag-host hindi kayang gawin. 'Di ba? And eto nga no, I commend Mentor Ichad. Ayan, kanina lang yan no, Mentor Ichad, mag-ano ka, host. O, 'di ba? 12:30 pa lang, naka-login na siya. Ayun. And we're looking forward next week maybe, baka siya yung magiging speaker natin, no? Ayan, maganda ka na. And Mentor Lorna, isa din sa mga napaka-yes mentor. So, ibig sabihin, kapag ikaw yes mentor ka sa mentor mo, ang downlines mo magiging yes mentor din. So, yun. Which is totoo talaga siya. Ayan, empty cup. So, eto empty cup, paulit-ulit na natin na naririnig dito, no? Empty cup, ibig sabihin, kung marami kang alam, is, i-ano mo muna, i-set aside mo muna siya. Ayan, kasi, lahat naman ng gusto mong matutunan dito, nandito na. So, kung marami kang alam, kasi kapag feeling natin marami tayong alam, ibig sabihin, parang parang meron tayong meron din tayong paano ko ba sasabihin? Meron din tayong hindi sinusunod. 'Di ba? Kasi pag sinabi ni mentor mo gawin mo to, ay hindi, alam ko na yan. Mga ganon. And yun yung next natin, alam ko na yan. O, 'di ba? Yung acne. Ayan, yung ating mga yung ating mga abbreviation diyan, ayan, yung acne is ibig sabihin, alam ko na yan attitude. Kapag may alam ko na yan attitude ka, ay good luck sa iyo, 'di ba? And ang meron tayo mga mentors, may mga top mentors tayo na dominante.
Example, mentor Cory, napaka-dominante. Kapag yan ay pinakitaan mo ng alam ko na yan attitude, ay bahala ka dyan. Kapag ikaw ay gusto mo magtanong at magpaturo, bahala ka, napaka-dominante nun. Kaya kailangan dapat hindi tayo alam ko na yan attitude. And sense of ownership, ibig sabihin ng dapat may sense of ownership ka, ito is applicable lalo na kapag ikaw ay meron ng team. Ayan, ako na-guilty ako nung sinabihan ako ni Mentor Cory na sabi niya, meron ka na bang academy? Sabi ko, nag-start na kami ng academy, pero eto si Mentor Aiza, meron din sineset kasi na ganyan-ganyan. Sabi niya, hindi pwede. Kailangan ikaw din. Kailangan may sarili ka. Ayan. So, sense of ownership, ibig sabihin, dapat kapag may team ka na, kung ano yung ginagawa ng ibang team, is yun din yung gagawin baga. Ikaw ay magkakaroon ka ng sarili mo ding team. Like ito sa academy, important po yun, no? Na kailangan meron kang sariling academy or kaya kahit mentoring lang. Kahit mentoring lang. Kumbaga kahit dalawa lang kayo, tatlo, ganyan, at least meron kang talagang binibuild na team. Ayan. Ikaw kasi yung responsible, ikaw yung responsible sa sarili mong team. So, hindi yan po pwede na kapag yan ay nagka-problema, lagi na lang tatakbo kay Mentor Aiza. Hindi pwedeng ganon. Dapat, sa'yo muna, bago kay Mentor Aiza. Bago sa upline mo, sa'yo muna lalapit yan. Okay? So, ayan po. And number 2, yan tapos na tayo sa number 1, Sa number 2 naman, dapat tayo, meron tayong GLLLA. Ayan, ibig sabihin ng GLLLA, meron tayong good learning, listening, and lecturing attitude. So, sa learning kasi, kailangan daw natin na matutunan yung basic networking skills. Ayan, yung inviting, setting appointment. Meron pa ba dito na hindi marunong mag-invite? Wala naman na siguro, no? Ayan, kaya nga, siguro kung hindi tayo nag-a-attend ng mga trainings, ayan, siguro hindi pa rin tayo marunong mag-invite ngayon. Alam mo ako nung una, sa sobrang excited ko, nung bago pa lang ako, sa sobrang excited ko na mag-invite, na ma-share ko dun sa close friend ko. Alam mo ba, in-invite ko siya. Sabi ko, uy, alam mo, bagay na bagay ka dito, ganyan-ganyan. Kasi yung leadership mo, kasi yung unang nakita sa sa IAM, yung mga mentors dito, ang gagaling ng leadership skills, ganyan-ganyan. Eh siya kasi manager namin siya sa BPO, na kaibigan namin ni Echo. So, inano ko siya. So, dun pa lang naramdaman na niya, ay, hindi ko kasi forte ang networking. So, after that, hindi ko na alam kung ano yung follow-up ko. Kasi hindi pa naman ako hasa sa training. Kumbaga, tayo dito, siguro meron pa tayong hindi na-i-invite or nape-presentan kasi tayo ay nag-aaral pa lang. Meron ba dito mga bago? Si Richard pa lang naman kasi ang pinakabago dito, no? Ayan. And, hello, nakikita ko Mentor Me. Ayan, Mentor Me A. Kanino pong downline si Mentor Me A? Hello po, amazing morning. Ayan, so meron tayong bago, no? May bago tayong pasok. Ayan, so it's very important na kapag tayo po ay bagong pasok dito sa business, kailangan po nating aralin ang inviting and then yung setting an appointment. Okay, yung setting an appointment, ano po yan? It's either sa Zoom or offline. Ayan, sa offline, mas gusto ko offline talaga yung appointment. Ayan, yung makikipagkita ako. Mas gusto ko yung nakikita ko yung facial expression kasi ng pinepresentan ko. Ayan. So, kailangan alamin natin yung mga setting appointment, ha. Yung pagsiset po ng appointment is nasa nasa manual 3.0. Ayan, nasa manual 3.0. Meron ako example, ang galing mag-set ng appointment offline. Nagpatok sa akin si Mentor Lorna. Ayan, Mentor Lorna. Nagpatok. Alam mo, sa McDo lang siya, no? Pero ang ginawa niya, dahil nakita daw niya dun sa manual 3.0, yung tips ni BP na kapag ikaw ay magpapaset ng appointment, dapat ikaw yung mauuna doon. Hindi dapat yung mentor mo. Alam mo ba, 9 o'clock pa yung aming meeting. 8 o'clock pa lang nandoon na sila. Hinintay nila kami ng 1 hour. Tapos, pagpasok ko doon, sabi ko, ay baka may mga, di ba sabi ni BP, wag daw sa mataong lugar. So, nag-worry ako no, sabi ko baka maraming distraction. Pagdating namin doon, naka-private kami sa taas ng McDo. O, di ba, kinausap daw niya yung manager kasi kapag breakfast, di ba, sa McDo,
pag breakfast, sarado pa ang isang floor. Bawal pa nilang buksan yung isang part. Kasi onti pa lang naman yung tao. So, ang ginawa niya, kinausap niya yung manager para dun kami mag-present sa taas. So, ang ganda nga naman ang presentation namin. So, dapat alam natin kung paano mag-set ng maayos na appointment. Yung ABC rule, syempre, no, presenting. Presenting, dapat alam niyo na po. Kapag ikaw po ay nasa ika-third month mo na, kailangan marunong ka na pong mag-present. Ayan, marunong ka na mag-present. So, aralin po natin yung IDP. Yun. So, dati ako, sinalang agad ako ni Mentor Aiza. Hindi ko alam kung ilang buwan ako noon, pero grabe po talaga yung kaba ko noon. Pero, alam nyo kung hindi natin i-start yan, sa Warriors pa yun ha. Kung hindi kasi natin i-start talaga, hindi po natin yan ma-overcome. Talagang ako noon, nakatingin ako lagi dun sa mga sa mga viewers, sa mga participants, para nakakawala ng gana, no, kapag wala kang participants, lalo na nababawasan. So, ibig sabihin that time talaga, hindi ka convince. So, kaya kailangan kapag nagpe-present din po tayo, kahit online or offline, dapat confident tayo at alam natin yung sinasabi natin. Kaya it's very important na aralin natin yung presenting. And syempre, yung sharing po. Okay? Yung closing the deal, ito po ay, tawag dito, parang tulungan. Tulungan kung sino mag-invite at kung sino yung nag-present. Ayan. Ambaga, dapat dito, yung nag-invite is, alam mo yon, confident din, hindi lang yung mismo nagpe-present. Ayan. And then yung follow-up, kapag nag-present po tayo, hindi kasi yan sila mag-agree. Hindi nyo agad mako-close deal yan. So, ang kailangan natin, i-follow up yan sila. Follow up po natin. Yun po yung very important, yung follow up. Kasi sayang po yung oras na nag-present tayo. Tapos, syempre, hindi naman po yan ready sila lahat, no? Baga, may mga on the spot, pero mas madami po yung hindi on the spot, yung pag-iisipan pa. Encoding, ayan, meron pa po ba ditong hindi marunong mag-encode? Ayan, so, ang encoding po, napakasimple lang yan. Pwede kang turuan, 1, 2, 3 beses, pero kapag nakatatlong beses ka na, kaya mo na dapat. Okay, kaya mo na dapat yan. Madali lang mag-encode. Tapos yung manual 3.0 discussion, unang-unang ibabagsak natin kapag meron tayong napapasok na pay-in is manual 3.0 agad. So dito ko na-realize kasi dati ang ginagawa ko, pinapanood ko yung recording natin sa iAmbassador Academy. Tama ba? Yung page na yon. Di ba may mga recordings doon? Which is, effective din po yun ha, pero hindi po sa lahat. Kumbaga napapansin ko kapag tinag mo sila doon, hindi naman nila tinatapos yung video. So, ang daming nasasayang na oras. Ang kailangan pala natin gawin dito, kapag papasok po, dapat kasi marunong na tayong mag-manual 3.0 agad, no? Para kapag pasok po ng ating downlines, tayo po mismo yung magbagsak sa kanila. Yon. Kasi mas nakikita natin sa binabagsakan natin kung sila ba ay natuto. As compared dun sa mga recordings na pwedeng sabihin nilang done po, pero hindi naman pala na-gets. Ayun. So, yung mentoring, ayan, dapat meron din po tayong mentoring, no? Small group, kumbaga kung kahit tayo lang, dapat may mentoring tayo. Kaya, very important po na kapag tayo ay sinabihan ng mentors natin, mag-mentoring tayo. Ayan. May nag-raise po ng hands. Baka nagkamali lang. Hello po, Susana Ramos. Mentor Susana Ramos. Welcome po sa ating webinar, sa ating academy. Ayan. So kailangan kapag tayo sinabihan ng mentor natin na mag-mentoring tayo, kailangan, wait lang po, inom lang ako. Ayan. Kailangan, magbibigay tayo ng time. Ayun. Kasi yung mentoring na yan, para po sa atin yan. May mga times na pwedeng bisingin ka ng mentor mo, like Mentor Aiza, no? Magkaiba tayo ng time zone. So, pag si Mentor Aiza is gusto niya mag-mentoring, kahit alas 11 pa yan ng gabi dito sa Philippines, parang 7 lata yun doon sa Dubai, gawa natin ng paraan kung kaya po natin ng gawa ng paraan para sa mentoring. Kasi yung mentors natin is nag-aalat po yan ng oras para sa atin. Baga tayo na nga yung i-mentor eh. 'Di ba? Tapos tatanggi pa tayo. So gawa natin ng paraan. Kung on the spot yon at wala kang time,
pwede ba men sa ano na lang, ganito pong oras. Ayun, kasi dito free na nga yung mentoring eh. 'Di ba? Ayun, so training, yung big groups po, ito, very important po na once in a while nakakapunta po tayo sa office. Ayan. Sa office, so i-goal po natin na kapag po tayo ay may time, pwede po tayong umattend ng training sa office. Napaka tawag dito, napakaganda po ng energy kapag po tayo nasa office. Mas mabubus po yung ating ano doon, mas mabubus yung ating kumpiyansa. Kasi nakikita natin yung mga buhay na patotoo. Ang dami kahapong nag-share, ang dami kahapong car achievers, 8. 8 po ang car achievers kahapon. Ayan. Social media marketing, ayan. Social media marketing yung atin pong diniscuss kanina, no? Kung wala pa po kayong TikTok account, mag-ano na po kayo, gawa na po kayo ng TikTok account. Kung kayo po ay magaling mag-edit ng mga videos, i-maximize nyo po yan. Kasi alam niyo po ba, kahit hindi po kayo nagla-live selling, may papasok po na order sa inyo. So, aralin lang po natin yan. Kasi alam niyo po ba, mauubos at mauubos po yung ating mga prospect. Ang mga prospect po natin, marami po, pinakamarami sa social media. Tapos, wag po nating hahayaan na hindi po natin maipapakita yung ating business or yung ating product sa ating social media accounts. Okay? Ayan, meron po tayong Facebook Lift training na pwede nyo pong balikan, ha? Ayan, yung knowledge po natin, ito, kapag daw po tayo ay may knowledge, meron tayong edge, ayan. And kapag may nag-aaral tayo, big sabihin, magkakaroon din tayo ng knowledge, and after nating mag-aral, nagkaroon po tayo ng knowledge, dyan pa lang po papasok yung kikita tayo. Hindi po pwede nakikita muna tayo bago po tayo mag-aral. Ayan, kailangan aralin muna, no? Kaya po meron tayong tinatawag na 90 days daw po, no, para pag-aralan ng maayos, no, or pag-aralan ng mabilis yung ating business para after that ready ka na, pwede ka nang kumita. Ayan. Sabi dito, be humble lagi, wala naman ditong may pride, no. Ayan, lahat naman tayo mababait. Yon, be humble, i-remove daw po natin yung pride. Non-stop learning, ayan, alam naman na natin yan, no? Meron tayong law of leverage book. Ayan, pwede daw po tayong tawag dito, mag-attend ng mga online training, ayan, or offline trainings. Tapos, mga mentoring. So, for example, eto, no, may mga malalayo dito sa Bacolod, sina Mentor Gigi, no? Like yung ginawa nila, nung pumunta po dyan yung mga top mentors is talaga umattend sila ng mentorings. Kayo, pwede din po tayo, no? Halimbawa, dito sa amin sa Santa Rosa, merong halimbawa, may pupunta dito na isang team. Yan, nakakilala naman natin. Pwede po tayong sumama doon. Kaya nga po, it's very important yung law of association na para kung halimbawa may nalaman tayo, uy, papunta dito yung team baka mag-IDP or magme-mentoring, pwede po tayong pumunta. Ayan, yun po, it's tawag doon ay mamiso, ha. Ayan, yung mga first time po, ano po ba yung mamiso? Means mamiso ako sa'yo. Ibig sabihin, kukuha ka ng knowledge. Ayan, magtatanong ka kung ano ba yung mga ginagawa nila. Yun po yung term na mamiso sa atin, ha. Ayan. Kapag po yung knowledge natin na-apply, syempre, no, nag-aral po tayo, no. Imposible naman na hindi natin i-apply. Kailangan po natin i-apply kasi kapag po na-apply natin yan, dyan na po papasok yung income natin. Ang sabi po dito, knowledge applied equals income. Ito po, for example, halimbawa, ang cheque mo ngayon, or halimbawa ngayon, wala ka pang kita. Ibig sabihin, wala ka pa pong alam kasi hindi mo pa alam kung paano mag-invite, hindi mo pa alam kung paano mag-present, wala ka pang kita. Ngayon, halimbawa, nagkaroon ka na ng kita, may pumasok na sa'yo na for example na 2,000 pesos, ganun po yung basehan ng knowledge na natutunan mo. So, ibig sabihin, maliit pa lang yung income, maliit pa lang yung knowledge. At siguro yung knowledge na natutunan mo, may mga doon, may mga hindi ka pa na-apply. So, halimbawa, 100,000 ka na-check next week, ibig sabihin, mas malaki na yung, or mas madami na yung knowledge mo. Yan po yung ibig sabihin ng knowledge applied equals income. Ayun, and itong sinasabi po dito na 17 years or more sa school, kung tayo nga daw po ay nag-aral ng 17 years, 'di ba? Bilang estudyante, pinagtiyagaan po natin
bakit po natin hindi pagtsatsagaan na aralin po si IAM? Ayan, pwede po nating pag-aralan yan ng 1 taon lang. O pag 1 taon at talagang ikaw ay focus, no? Pag hindi mo pa ma-master, ewan ko na lang po. Ayan, meron po kasing ano, meron po kasi talaga mga, sa umpisa, ang sipag. Sipag po mag-ano, attend ng training. 'Di ba? Ang sipag mag-attend talaga kahit sa webinar, sa warrior webinar natin. Talagang ano po, consistent po every Thursday. Pero after few months nawala na, hindi na nag-a-attend ng training. Ayun. So, pag consistent po ang pag-attend ng training natin, mas marami po tayong knowledge na ma-apply. Ayan. Kung sa school nga po is tinaga daw po natin, ayan, bakit hindi po natin siya gain dito? Tapos, yung tsinaga natin, no, na 17 years, ang sahod lang naman pala natin, minimum. Eh dito po, kapag po tayo ay nagano, kapag po tayo dito ay talagang tsinaga natin, inaral po natin, in-apply natin, hindi lang minimum. 'Di ba? Hindi lang doble, hindi lang triple. So, ganun po yung ano natin, ganun po yung makikita natin in the future and yun din po yung ma-experience natin. Ayan. Yung number 3 naman po natin, after naman po nating matuto, 'di ba? Kapag natuto na po tayo, nagkaroon na po tayo ng mga downlines, 'di ba? Syempre kapag nakapagpa-pay in po tayo, hindi po tayo basta-basta magi-stop. Ayan. Kasi kapag po tayo ay nakapagpa-pay-in, kailangan po kung ano yung alam natin, ituturo din po natin sa downline natin. Especially kapag yan talaga interested po sa business at gustong-gustong kumita. Wala po tayong choice kundi ituro po yung mga knowledge na natutunan natin. Kaya nga po tayo ay tinatawag na mentor. 'Di ba? Sa mga bago po dito, no, yung mentor po, kapag po kayo tinawag na mentor, wag po nating ano no, wag po nating sabihin, "Uy, hindi ako mentor. Ikaw yung mentor ko." Hindi ganoon. Baga kaya ka naging mentor kasi magiging mentor ka din dahil yung mga tao na papasok sa under your organization is i-mentor mo. Ayun, yun po yung ibig sabihin nun. Ayan, sabi ko nga no, what you've learned, you teach. So lahat po ng alam mo, ituro mo. Kaya nga po, it's very important na lahat po talaga ng knowledge ng mga top mentors natin dapat makuha po natin. Kasi yun po yung ipapasa natin. O, di ba sabi dito, everything that you are, you pass it down to your downlines. Ayun. Parang, kung ikaw ay tamad, ipass mo din daw sa downline mo. Ayun. So, kung ikaw daw po ay tamad, at ikaw po ay ano, hindi yes mentor. Eh di yun din yung ipapasa mo sa downlines mo, 'di ba? Ayun. So, lahat po ng alam natin at kung ano po tayo, yun po yung naipapasa natin sa downlines natin. Ayan, ang bilis no, mabilis no. Nasa duplicate na kaagad tayo. So, very ano naman siya no, self-explanatory naman po siya. And yung mga ano naman natin dito, bukod po dun sa mga bago, ayan, is aware naman na po dito, no? So, ayan. Parang refresher lang kasi to, no? Ayan. And, yung duplicate po, kailangan, kung ano ka, dapat maging ganun din po yung downline mo. Ayan. Kung ikaw ay magaling ka ng mag-present, dapat magaling din mag-present yung iyong downline. Kasi kapag ikaw ay magaling, 'di ba? Ang gusto mong maging sa downline mo in the future, eh magaling din na katulad mo. So, kailangan magaling kang mag-duplicate. Ayan. Sabi dito, kapag po ikaw ay nakapag-duplicate, ibig sabihin, hindi na ikaw yung lahat gagawa. Ayan, kasi na-duplicate mo na. Like for example, eto, si Mentor Aiza, for example, no, imbes na siya yung nagbabagsak ng training na to, is na ipapasa na niya sa kanyang mga downlines. So last week, siya, 'di ba? Pero dahil tayo ay marunong nang magbagsak ng training, no? Imbes na siya yung gumawa, tayo na yung gumawa. 'Di ba? Nagigets niyo po? Ayun. And for example, ako meron akong invite. Ayan, kung meron akong invite, kung hindi ako marunong mag-present, kung hindi ako na-duplicate ng Mentor Aiza, lahat ng invites ko, ipapakausap ko sa kanya. So, nauubos yung oras. Eh, ang mentor natin busy siya. 'Di ba? Nung una, yes. Kasi tinuturuan pa lang tayo, no? Nung una, yes. Ang dami kong mga pinatalk sa kanya. Kasi hindi talaga ako confident. Pero,
habang pinapractice po natin ng pinapractice, sa umpisa, yes, wala pong magye-yes, pero dumating sa point na ako na lang gumagawa mag-isa. So, ganun po yung pagduduplicate ng ating mentor sa atin, no? Kasi pag hindi po tayo na-duplicate, ayan, for example nga, sabi nga dito, no, ano bang ibig sabihin nito? For example, si Mentor Aiza may business meeting schedule. Merong siyang talk ng 1:30. Ngayon, may patok ka pala sa kanya ng 2:30, eh hindi naman matatapos ng 2:30 yung talk niya. So, ibig sabihin, meron siyang hindi mapupuntahan. Kapag hindi ka marunong hindi ka marunong mag-present, etong 2:00 na to, na dapat ay itotok niya, nagpatok ka ng 2:30. Eh baka mamaya nga, ito, sobra pa ng oras eh. For example, natapos man niya ng 1 oras. O, eh paano yung patok mo po ng 2:00? Hindi po niya matutok. Kasi may talk pa siya ng 2:30. So, nasayang tong 2:00. 'Di ba? Nasayang kasi hindi niya natok. Ngayon, kung ikaw ay marunong ka ng mag-talk, etong 2 o'clock na to, imbes na ipatok mo pa sa mentor mo, ikaw na yung nag-talk. 'Di ba? Paano daw kung ito pong 2:00 na nasayang na hindi po natok ay agila pala, no? Eh, sumali po sa iba. O, di ano tayo, iyak tawa tayo, no? Ayun. So, dapat po, marunong na tayo mag-talk. And, alam nyo po, kapag po tayo ay hindi pa marunong mag-present at ano pa rin tayo na magpatok sa ating upline. For example, meron kang friend na sobrang busy niya. And then, nagkataon na nagkausap kayo. So, na-share mo yung business. Sinabi mo sa kanya, meron akong gustong i-share sa'yo. Ay, sige mate, ano ba yan? Interested naman ako. Pwede mo bang i-discuss ngayon? Ay, i-schedule muna kita kay mentor ha, kasi siya yung mag-aano sa'yo. Siya yung magpe-present sa'yo. Ay, naku, paalis na kasi ako eh, pa-abroad na kasi ako. O kaya, ay, busy kasi ako eh, may business meeting din ako dun sa ginagawa kong business. O kaya, anything na ginagawa nila. So, instead na IBP mo siya on the spot, in-schedule mo pa, which is wala na siyang time. So, sayang siya. No? So, yun po, kailangan na duplicate po natin yung ating mga downlines. Ayan, direct selling versus network building. So, magkaiba po ito ha. Ang pagduduplicate po, dapat po, pag dito, pag direct selling, ibig sabihin nito po is yung magbebenta ka lang po ng product. Madali naman po yan eh, kahit hindi po masyadong turuan magbenta ng product, is magbebenta naman po natin yung product, di ba? Dahil sobrang ganda naman po ng product natin. Ayan, ang direct selling po yung nagbebenta ng product versus po yung network building. Pag network building kasi, ibang usapan na po yan eh. Kailangan mo po kasi talagang magparami ng tao under your organization. And dun po tayo sa network building magkakaroon ng passive income na hindi po natin pwedeng magawa sa pagde-direct selling. Like for example, ako, hindi po ako nag-TikTok ng madalas ngayon, wala akong benta. 'Di ba? So, kung ako ay nagna-network building or nag-build ako ng network, kahit wala po akong ginagawa, may pumapasok na income. 'Di ba? Passive income. Ayon. And yung 4 steps daw po ng pagduduplicate, ayan, I do. Ibig sabihin, ako gagawin ko muna sa umpisa, no? And then, yung aking downlines, ayan, si Ichad and si Mentor Lorna, nanonood. Kailangan manood. Like for example, ito, ginagawa ko siya, no? Panoodin nyo kung paano ko siya ginagawa. Panoodin nyo kung paano nyo po siya parang gagawin din. No? Parang panoorin nyo kung paano mo din ibabagsak. Ayan. Hindi naman importante na lahat ng sasabihin ng mentor mo is ikakopy mo. Baga, pwede kang gumawa ng sarili mo, may style ka, or kung ano man yung mga ipapasok mong mga related na topic, no? It doesn't matter na kopyang-kopya. As long as nandun yung idea and napafollow mo naman yung ating slides, no? Yan, okay yon. So, I do, and then I do, you watch. 'Di ba? And then, next po nito, katulad ng gagawin natin next week, no? Sa aking isang downline dyan,
Ayan. Ikaw naman yung gagawa, ako naman yung manonood. Ayan. And then, do it with someone else. After that, wala na ako, hindi na ako nanonood, kaya mo na siyang i-present. 'Di ba? Ayun, parang ganun yung nangyari nung una sa amin ni Mentor Aiza. Tinuturuan niya ako and then siya yung nagpe-present sa akin, nanonood ako hanggang sa nakuha ko na siya. Hanggang sa nagpe-present na ako, wala na siya. Kaya magugulat na lang siya, mens, may pay-in ako. Hoy, nakakataba ng puso yun ha. Kapag yung mga yung mga downlines nyo, nakapagpa-pay-in, talaga, ay nako, ikaw yung para kang nanay na tuwang-tuwa. Kahit ano pa yan, kahit copper pa yan, ganun yung feeling kapag nagbigay siya ng update, no, mens may pay-in ako, ay nakakatuwa, parang gusto mong tumalon sa saya. 'Di ba? At this, ibig sabihin, kaya na niya, nagawin mo na wala ka. Hindi yung tipong, ako na lang yung lagi nagpe-present, 'di ba? Ilang beses na tayong gumanon, ilang beses na natin ginawa. So, nakakatuwa yung mga ganun na, uy, may pay-in po ako. Ayan. So, dapat naduduplicate po tayo, ha? Naduduplicate din natin yung mga downlines natin. Ayan, ibig sabihin po ng delegate, ibig sabihin po nito, dapat pinapabayaan po natin kasi na gumagalaw yung ating mga, yung ating mga downlines ng kanila. Kapag naturuan na natin, na-duplicate na po natin, bayaan na natin sila. Kailangan maging confident tayo sa kanila dahil dapat din itinuturo natin yung confidence sa kanila para kahit wala silang kasama na upline or mentor, kaya nilang gawin mag-isa. Ang kailangan daw po kasi dito is, tawag dito, means to mentor. Ayan, delegate means to mentor. Ibig sabihin, ang role daw po ng mentor is to guide, to teach, to support, and encourage. Ayan. Ang dapat daw po nating gawin is pagkatiwalaan natin yung downlines natin. Huwag tayong matakot. Huwag tayong matakot. Merong story na, hindi siya story pala. Tawag dito, example po nito is yung agila. Ayan. For example, yung agila po, no, nanganak. 'Di ba? Nanganak po siya. Nung una, tinuturuan niya po yung kanyang inakay na lumipad. Ayan. 'Di ba sa isang ina, ang hirap pakawalan ng mga anak, no? Parang, alam mo yun, magdadalawang isip ka na, baka hindi pa niya kaya, ganun. Baka mamaya malaglag siya, kahit tinuruan ko na siya nung nagpa-practice kami, ang galing-galing niya. Pero paano pag wala na ako? Baka mamaya malaglag siya. So, kailangan daw po pagkatiwalaan natin ang downline natin. Kasi, kapag yung mga yan man ay nagkaroon man sila ng, tawag dito, ng challenges, for sure, kayang-kaya na po nila na tumayo mag-isa. 'Di ba? Kayang-kaya na nilang lagpasan kung ano man yung challenges. Basta, ang importante, i-guide mo. I-guide po natin sila. Ayan, kung meron mang mga challenges, kung business man yan, or personal man yan, kailangan din natin na, alam mo yon, i-guide po sila, or baga, maramdaman nila na nandoon tayo sa likuran nila and nakaalalay lang. Ayan. Teach the application part. Do not rob his chance to become a leader. So, yun nga, no? Pag kasi hindi natin sila pinapabayaan, baga, nawawalan sila ng kumpiyansa. Halimbawa, meron ka ng, meron ng team si Mentor Jen. Ayan, si Mentor Jen, all the way from Tayabas. Hello, Mentor Jen. For example, si Mentor Jen, meron na siyang downlines. Si Mentor Jen, gustong-gusto niyang i-apply yung i-apply yung ating academy. Gusto niya din magkaroon ng weekly meeting sa team. Tapos, gusto din niyang, alam mo yun, mag-start kahit sa konti, basta, alam mo yun, naipapasa din niya yung mga trainings or learnings sa kanyang downline. Itong si mentor na comments, baka hindi mo pa kaya ha. Baka hindi mo pa kaya. Gusto mo ako na lang yung magbagsak. Ayan. Si mentor dyan naman, sige mens, ikaw na lang kasi mas magaling ka naman sa akin, mga ganon. So, ibig sabihin po nun, nawawalan po ng chance yung ating downline na mabuild yung kanyang credibility, di ba, as a leader. So, pabayaan natin kahit ba anong i-discuss ni mentor dyan sa kanyang sa kanyang training.
Basta, ang importante, nag-gather po yung team. Ayun. And okay lang na ano, halimbawa yung upline mo, i-ano mo, tawag dito, i-invite mo, gawin mong guest speaker, ayun, kahit 3 lang kayo, okay lang yun. Pero po, ayun nga po, as a leader, wag po nating tanggalin yung chance ng downline natin na maging leader din. Kasi diyan po natin makikita kapag pinabayaan natin silang mag-isa, no, dahil naturuan naman na natin, no, diyan po natin makikita na potential leader ba talaga siya or hindi. Ayan. Yun. So, ang big network po, kailangan po kasi dito, no, nagpapalaki daw po tayo. Ayan. Um, sa umpisa, yes, ang liit pa rin natin, no, pero yun nga yung sabi ko po kanina, hindi po kasi dapat nag-aano agad tayo, nagko-quit. Kasi ang dami naman din po nating mga ano na mga business partners na talagang ang dami din pong pinagdaanan. Meron pong nawawala talaga, merong bumabalik. Ayan. Ang dami pong mga nagjo-join, pero talagang hindi po nag-aano, hindi po talaga nagtutuloy-tuloy. Ayun. So tayo po, ang goal natin as a leader, dapat po magpalaki po tayo ng network. Ayan. And mag-expect daw po ng ano, worldwide struggles. Don't expect to have big network if you can't handle the pressure. Ayun. So, tayo, no, ako nangangarap din po talaga ako mga mins na dati pa, nasabi ko, gusto ko din maging ganon, gusto ko din mag-handle ng ano, gusto ko din magkaroon ako ng sarili ko bang ano, sarili kong Zoom meeting. Ayun, kasi naging ampon din kasi ako sa ibang team, kay Team Lizel. So, sinasama ako nun sa gabi. Ano yun eh, okay naman yung schedule ko nun. So, sinasama nila ako, sinama ko pa yung anak ko. Baga, nag-ano kami, parang kunwari isang team kami. 'Di ba? Nag-start, ang daming nag-start na ganon. Katulad ni Mentor Honey, yung training niya nung Thursday. Kung sino yung mga nanood dito ng training ng Thursday, ayan. Ang sabi niya, nung time na nagsa-start siya, wala talaga. Pero kailangan niyang gawin yung process. Kailangan na niya mag-start ng academy kasi syempre mayroong pumapasok eh. Yung isang pumasok sa kanya, nag-yes mentor din naman siya, no, tinuruan siya kung paano gagawin. Kailangan meron ka ng training. Ayan. So, ang ginawa daw niya, yung mga hipag niya, yung mga bayaw niya, pinapa-join daw niya sa Zoom meeting para lang masabing meron siyang team. Kumbaga, fake it until you make it ang ano ni Mentor Honey. Ayan. And na-observe ko din kasi yon kay ano kay Mentor Lizel na talagang yung pamangkin niya, yung ate niya, si Mentor Casey, ako, si Jimwell, yung anak ko. Tapos meron lang talaga doon na isa or dalawa talaga na member niya na mismong nag-join para sa business. Ginagawa namin siya weekly. Sabi ng anak ko, alam mo, sabi ng anak ko, ikaw anak, attend ka ulit ng training ha. Sabi niya, ma, paulit-ulit naman yung sinasabi. Paulit-ulit daw yung sinasabi. So, tayo, kung hindi malalim yung understanding natin, possible, maging ganun din yung thinking natin. Eh, bata yun, wala namang alam yun eh. Baga, sinaba ko lang siya eh. Sinaba ko lang siya dun sa weekly na yun eh. So, sabi niya, paulit-ulit naman ng sinasabi. So, hindi na siya nag-join ulit. Yun. So dun nag-start din ang Mentor Lizel na sa umpisa isa lang talaga hanggang sa lumaki yung kanyang team. O, 'di ba? Ayan. Ngayon, for sure, ano siya, nag-aano na din siya, no? Nagkakaroon na din siya ng struggle kasi lumalaki na yung team niya. So hindi na niya alam kung paano niya i-mentor yung taga Pampanga, 'di ba? Ano siya, lipad siya sa Pampanga, Cavite, Manila. So, ganun po. Kailangan, naka-ready po tayo ha. Hindi po pwede na magpe-pray tayo kay Lord na mabigyan tayo ng malaking network tapos hindi natin ma-handle. Parang ang dali lang para sa atin. Hindi daw po ganon. Ayan, sabi daw dito, I would rather earn 1% of 100 people's efforts than 100% of my own efforts. So, ibig sabihin po nito,
Kaya kapag ikaw po ay malaki na ang network, kapag po ikaw ay may mga downlines na, kailangan po na-duplicate po natin and nade-delegate po natin. Yung mga diniscuss po natin, maa-apply na po natin ngayon, no? Ayan. And dapat daw po meron tayong big dreams. Ayan, kapag po tayo ay nag-I am worldwide. So nakikita naman po natin no yung mga top mentors po natin. Alam mo yung mga sharing kahapon, hindi po nila ine-expect na magkakaroon sila ng sasakyan. Yung isa po is sa airlines yung asawa niya nagtatrabaho. Tapos siya is na-invite lang. Ano ba, teacher ba siya? Basta employee siya eh. And then yung asawa niya nagtatrabaho sa airlines. Napaka-negative. Napaka-negative po ng asawa niya, laging kaaway. Ngayon, that time, wala pa silang sasakyan. Pero maganda yung trabaho ng asawa niya, in fairness. Pero wala pa silang sasakyan that time. Ngayon, ang sabi ng asawa niya, doble yung pagiging negative daw. Ngayon, kaya daw po siya ay na-convince kasi nung una hindi siya naniniwala pero pinakialaman niya yung account ng kanyang asawa. Ayan, nung time na yun naka-gold pa lang siya. Nung time na naka-gold po siya, ang liit lang ng pumapasok pero nakikita niya may pumapasok na pera. Kasi sabi nung una is scam daw po ang networking. Ngayon, nung nakita niya na may mga pumapasok na po na income, doon na siya na-encourage na na tawag dito na ay totoo nga. Tapos nung nung nag-upgrade po sa Jade, yung kanyang asawa, doon na siya lalo na amaze. Kaya sila ngayon, sila, baga nag-join force na din sila. Nag-member na din po yung asawa. And doon po sila nag-umpisa na mangarap ng malaki. Kasi alam niyo po ba, nung dati daw is, hindi naman daw po nila nakikita na magkakaroon sila ng sasakyan. Ayun. So, kahapon po, naglabas po sila ng sasakyan. Kaya tuwang-tuwa po yung mag-asawa, no? Kasi, hindi po nila na-expect na sa I Am Worldwide pala nila makukuha yung sasakyan. Napakaganda po ng story kasi makikita mo yung lalaki. Alam mo mukhang negative talaga. Alam mo yung feeling na acne. Ganun ko siya tingnan. Matalino siya eh. Alam mo yung galing niya magsalita, tapos sobrang confident niya. Ganun yung tingin ko sa kanya. Pero yun nga, dahil sa pinakita po kasi ng company sa kanya, is siya mismo nagpa-upgrade ng gym. And then, ngayon, doon po sila nangarap ng malaki talaga. Ayan. And dito daw po, no, meron din tayong financial freedom. Magkakaroon po tayo ng financial freedom and makakapag-travel po tayo sa iba't ibang bansa. Possible po yan. Kung ngayon hindi ko pa nakikita possible, wala pa akong passport. Ayan. Imposible talaga kasi wala pa akong passport, no? Ayan. Pero, pwede natin pwede natin yang i-encash yata pag ganon, kapag hindi ka makakalipad, ayun. So, iniisip ko, pag ako ay nakapag-hit ng goal at wala pa akong passport, ika-cash ko na lang. Pero kung hindi man ako payagan, kasalanan ko yun. Diba? Kaya nga YouTube Dreams yung natin eh. Kung hindi man ako makapag-travel abroad dahil wala akong passport, kasalanan ko yun. And kasi talaga ang weakness ko talaga is heights. So, hindi ko po talaga pinangarap mag-abroad. Hindi ko po talaga pinangarap sumakay sa plane. May takot po kasi talaga ako sa heights. Ayan, naalala ko po, no, first time po kaming pumunta ng Bora. Ayan, pumunta po kami ng Bora for free kasi yon galing sa company. Buntis pa ako that time. Alam nyo ba, magti-take off pa lang yung airplane, umiiyak na po ako. Buntis pa ako, no, sobrang pa nun eh, tawag dito, yon yung iyakin, parang ganon. Pag ikaw ay buntis, anong feeling yon? Kalimutan ko. Sensitive, ayun. So, umiyak talaga ako, no? So, never talaga ako nangarap kahit magtrabaho sa abroad, ganon. Pero dito po, alam nyo, ina-expect ko na yan na talagang po tayo, wala po tayong choice, kundi mag-abroad po tayo. Ay, magta-travel po tayo abroad. Diyan po, ang sabi dito, kailangan po nating mangarap ng malaki, no? Ayan. And why people fail daw po? For example, yung sinabi ko na hindi ako nakapag-travel ng free, galing kay IAM kasi wala akong passport. Ayan.
kasalanan ko yon. Kaya ako nag-fail dun sa isang goal natin, no? Ayan. Kapag po nag-feel ang isang tao, ibig sabihin wala daw pong malaking income. Bakit po tayo walang malaking income? Kasi wala po tayong malaking grupo. So, maasa lang po tayo sa, siguro, pa-retail-retail, ayan, or pwedeng yung grupo natin, may pay-in nga pero hindi po consistent. Wala po tayo malaking grupo eh. Kapag may malaking grupo po kasi tayo, nanganganak po yung mga downlines natin, may papasok at papasok po na income sa atin. So kung wala tayong income, wala po tayo, ibig sabihin wala po tayo malaking grupo. Pag wala po tayo malaking grupo, ibig sabihin, hindi po tayo nag-multiply. Tama po ba? Ayan. Pag wala tayong income, bakit daw walang income, walang big group, wala daw pong, tawag dito? Ayan. Hindi ko matawa. Ayan. So, ibig sabihin, hindi po tayo nakapag-multiply, no? Kaya wala tayong group. And, bakit po hindi po tayo nakapag-multiply? Ibig sabihin, hindi dumadami po yung ano natin, yung downlines natin dahil hindi po natin sila hinayaan. 'Di ba? Hindi natin sila hinayaan na mag-present o kaya mag-handle ng sarili na lang grupo. Kumbaga natakot tayo na ipa-handle sa kanila. 'Di ba? Akala natin kasi tayo yung magaling, no? Hindi natin tinitingnan yung downline natin na magaling at feeling natin hindi po natin nakikita na magagawa niya yung ginagawa natin. So hindi po tayo nakapag-delegate. Ayan. Bakit po hindi tayo nakakapag-delegate? Ibig sabihin, hindi po kasi natin siya na-duplicate. Ayan. Hindi natin sila mapapabayaang gumalaw mag-isa kung hindi natin sila na-duplicate. Kumbaga, hindi kanila nagaya. Ayan. And, bakit hindi po tayo nagaya? Kasi hindi po natin itinuro kung ano yung mga natutunan natin. Kumbaga, sinarili lang natin. Kala natin mas ano, no? Kala natin mas dadami po yung ano natin. Mas lalaki yung income natin kapag sinarili natin. Para pa kung makasarili naman, no? Tinuro sa'yo ng libre, tapos hindi mo tuturo ng libre. Napaka-unfair naman yan. Ayun. Ayun. Yung ano, bakit hindi po natin naituro? Kasi hindi nga po tayo nag-aral. Wala man tayo tuturo kung hindi tayo nag-aral eh. Kumbaga, alam ko na yan. Hindi ko na kailangan matutunan yan. So, yun. Kumbaga, yung taas mo, ay meron pa palang isa. Bakit daw po hindi natin natutunan? Kasi tayo daw po ay walang good learning and tawag dito, good learning and lecturing attitude. Ayun, kasi tayo po ay alam ko na yan. Baga, o kaya, gusto nating matuto, pero hindi po natin binibigyan ng time yung sarili natin na matuto. Ayun. Yun po yung struggle talaga natin. Parang, gusto ko naman kasi talaga matutunan yan eh. Pero, pag sinabi kong, uy, attend ka ng training, nasa na, wala sa Zoom. Nasa na ba? Yun hinahanap ko, wala sa Zoom. O, paano po tayo matututo? O, diba? So, yun po. Actually, yun po yung kabaliktaran ng lahat, no? Kapag po ikaw ay, tawag dito, yan, di po ba tayo ay pababa kanina? O ngayon, pataas naman tayo. So kapag ikaw ay may GLLA, matututo ka. Pag natuto ka, matuturo mo po sa iyong downline, maduduplicate mo, madadelegate mo siya. And kapag na-delegate mo, mamumultiply mo. Pag na-multiply mo, syempre malaking grupo yan, no? Dami mo, sarap, no? Alam mo, gusto ko talaga gusto ko talaga magkaroon ng malaking grupo. Para ma-challenge ako. Nakaka-challenge talaga. Parang, di pa talaga ako dumadating sa point na busy ako. Kasi nakakapag-work pa ako. Pero isa talaga sa mga pinapangarap ko yan. So sabi ko, kailan kaya bibigay ni Lord yung ano? Kailan kaya bibigay ni Lord yung ano, yung time na papupuntahin ako sa ano. Bababaan ko talaga yan eh. Which is yun po yung talagang itinuturo ni Mentor Cory at ni Mentor Fritz na bigyan mo ng time yung grupo mo. Kapag yan ay nasa probinsya, babaan mo yan. Kaya ako willing talaga ako kahit nasa pupuntahan ko yan eh. Basta ba pagdating ko doon, dami nating itotok eh. Baka naman mamaya pagdating doon, mens may dalawa akong tok. O sayang naman yung pamasahe, di ba? So yun, tsaka sayang yung oras. So, inano ko din po yan. Yan po talaga yung isa sa mga dream ko na magkaroon ako ng big group and mahirapan po ako. di ba? Kasi pag nahirapan ka, doon na papasok yung income. And alam nyo ba, ngayon po, no, ano na po kami,
Baga, dati wala naman kaming ano, wala naman kaming, wala kaming pakialam 'no, kahit wala kaming sasakyan o nag-VIOS kami, parang hanggang dun na lang. Pero alam niyo ba, mas lumalaki ng lumalaki po kasi yung ano natin, yung psychological wallet namin. Parang ilang buwan pa lang po yung aming sasakyan, parang inaano na namin mag-upgrade, ayan, SUV na. Pero sabi ni Echo, "Bakit ka pa mag-SUV, mag-sports car ka na." Sabi ko, "Saan natin kukunin yung sports car, wala nga tayong grupo." So, kailangan nating magpalaki ng grupo, ayun. Baka mamaya may sports car ka, wala ka namang matirahan, 'di ba? So, yun. Pero dating hindi ang point kasi dito, dating wala ka namang pakialam, dating wala ka namang pangarap, pero ngayon lumalaki siya. Ayun, kasi possible naman kasi talaga. Ayan. And with that, sabi po dito, wag daw pong sisisihin, no? Kung hindi po natin nagawa yung mga may ex na yon. Ayan. Wag daw pong isisihin. Wag daw pong sisihin yung upline, yung downlines, and yung crossline. So ako, kahit pa may mga times na wala talaga akong pay-in, kasalanan ko yun. Kasi nasa comfort zone pa rin po talaga ako. Nasa comfort zone pa rin po talaga ako. Ayan. So with that, ang kailangan po natin gawin, no? Ayan, makinig lang po tayo, i-apply lang po natin lahat. Ayan. Actually, tapos na po tayo. Ano pa ulit-ulit? Do you have a dream board? Hindi pa po updated yung dream board ko, pero gumawa na ako niyan, ha? So, mga mens, ano ha, paulit-ulit po to, no? May dream board na po ba kayo? Minsan mag-ano tayo, no? Mag-meet tayo. Bawal pumasok yung walang dream board. Bawal pumasok sa Zoom yung walang dream board. Oh, 'di ba? Labasan na ng dream board 'yan. Ayun. So, bawal pong pumasok sa ano ha, sa Zoom. Pa-approve natin kay Mentor Aiza 'yan. Next week, kasi gusto kong gawin 'yon. Kaso natakot ako sa team ko, ilan na nga lang kami. Baka mamaya ako na lang mag-isa yung nagsasalita. Kasi walang ano, gumawa ng dream board sa 'yon. Ano lang, hinga natin ng permission si Mentor Aiza. Pero yun lang yung suggestion ko na para ma-force talaga kayo na gumawa ng dream board. Ayan. Yan. So actually tapos na po tayo. Sabi po dito no, ang isa sa mga Bible verse po ng company, with man it is impossible, but with God all things are possible. So itong sinasabing dream board po na ito, sabi po is wag po nating lilimitahan. Kaya nga ako nangangarap na ako sports car. Oh, 'di ba? Wag daw po nating lilimitahan, pero kung may nakikinig po dito, no, for example, yung ate ko, yung nanay ko, sabihin niya, parang kang baliw. Nangangarap ka ng sports car. Tapos, alam mo, papalitan ko na talaga to. Promise, papalitan ko na yung ano, kalalagyan ko siya ng sports car, tapos two-story house lang. Ngayon, may mga pumupunta kasi dito, ayan, si Ichad, nakikita niya yung station ko dito eh. May mga kapatid ko pumupunta dito, sabi nga nila, kahit pa nakikita nila na para kang baliw, hindi mo kaya yan, pero wag mo daw siyang ano, wag mo daw siyang pansinin. Kumbaga kasi imposible po sa tao, pero with God it is possible. And all things are possible daw po. Parang tayo naman may mga walking dream boards na, so posible naman po talaga. Basta i-apply lang po natin yung diniscuss po natin kanina. And with that, yun po, sabi is, you are the creator of your own destiny. Yun nga po, hindi naman si Mentor Fritz and Mentor Cory, hindi naman si Mentor Aiza, kasi kahit wala po tayo, mag-grow at mag-grow po yung mga yan, yayaman po yan kahit wala tayo, no? So, tayo po, yayaman tayo,